Anak ng isa sa pinakahuling binukot si Federico Pedring Caballero. Bagamat hindi siya babae, pinag-aralan ni Tatay Pedring ang Sugidanon o inaawit na epiko ng mga binukot. Para kahit pumanaw na ang mga huling binukot ng kanilang lugar, hindi na mamamatay ang kulturang kinagisnan. Makalipas ang 20 taon, buhay pa kaya ang pangarap niyang iyon? Sa aking pagbabalik sa isla ng Panay, hinanap ko ang mga matatandang binukot na nakilala ko noon. Nalaman kong marami pala sa kanila ang pumanaw na. Nalaman ko ring ang mandilikhang si Federico Caballero ay pumanaw na rin. Hinanap ko ang kanyang asawa na minsang nagturo sa aking umawit at sumayaw. Ito na yung corona ko. Ito na yung corona ko. Okay, so yung mga nagsusuot daw nito, yung mga special na mga babae, yung mga prinsesa nila. Nanay! Hala, Nay! Hindi mo ako nakikilala. Nakikita niyo ba ako? Malabo ang mata mo? Oo. Ito lang daw mali ang mali. Ako ang nagbisita sa inyo ni Tatay Pedring. Mahigit 90 years old na si Lola Lucia. Mahina na siyang kumilos at magsalita. At halos hindi na niya natatandaan ang nakaraan. Natatandaan ko dito sa Kalinog, wala pang kalsada noon, tapos talagang very rough roads pa siya. Pero may pinuntahan akong isang lugar, yung Balay Tulunan. Ito ang Balay Turunan, isang maliit na eskwelahan sa taas ng bundok. Eskwelahang itinayo ng natitirang angkan ng mga binukot, si Tata Pedring. Hinanap ko ang eskwelahan na itinayo noon ni Federico Caballero. Baka sakaling mahanap ko pa ang bakas ng nakaraan. Nay! Kumusta po? Ito po ba yung Balay Tulunan? Pero ito na lang ang aking nadatnan. Dito ba tayo doon dati? Dati, tapos meron ditong maliit na kubo, ma'am. Oo, may kubo dito, tapos may silong, tapos may second floor. Pinaupo ninyo ako doon. Saan ang kubo? Wala, nasira na, ma'am. Nasira ng Dito yung kubo. Dito po, dito po. Wala na. Wala na. Nasira ng bagyo. Nung yung malakas na bagyo. So wala na? Wala na. Dito? Tapos ito, hinihingian ng papa ko noong buhay pa siya, ma'am. Pero nandito na ito dati. Oo, yung museum po ito. Oo, hindi. Dito kami nag-aral ni Ai. Yung may blackboard. Kaso wala na, ma'am. Anong wala na? Yung blackboard kasi nandoon na sa baba. Ito na lang nang natira. Nang hinayang ako sa aking nakita, tuluyan na nga bang pumanaw kasama ng mga huling prinsesa ang pinakaiingatan nilang awit, sayaw at kultura. Napawi ang aking lungkot nang makarinig ako ng mga inosenteng tinig. Misa magbubulan sa banwa ni Kabuaya alo kahit laugiwat kaan. Mga bata, may bisita kita. Ano ganyan ba niyo kung may bisita sa Balay Turunan? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Panay Bukidnon Tribe. Yay! Thank you! Salamat! At sa isang sulok, may nakita akong pamilyar na mukha. Namit ko ba kayo dati? Kamukha po ninyo si Tata
Tatay Pedring? Kapatid ko mo, siyempre. Oo, siyang bunso. Younger brother. Younger brother ka? Pero wala ka dito nung nag-video Sa Manila. kami. Manila kami ako. Sa Manila. Sa Manila, pero kamukha I was- mo? Kamukha mo talaga? I was in Manila since 2000 up to 2014. Kapitan Cheng. Pagkapitan, nanay iyong tiring-tay, mayor sa bukso. Chingaling-aling. Si Rodolfo ang nagtutuloy ngayon ng eskwelahang sinimulan ni Federico Caballero. Tulad ng kanyang mga kuya, naipasa rin sa kanya ang mga awit at sayaw ng kanyang binukot na ina. Sa duta, agusukton, artikling huna. Habang napatulog siya ng bunso namin kapatid, nagkakanta siya, nakikinig kami. Siyempre matandaan namin gabi-gabi, kinakanta niya eh. Siyempre, hindi mo na makalimutan, ma-register na sa isip mo na yung tanting. Gabi-gabi, yun ang Oo, naririnig siyempre mo. wala namang radyo, wala namang kurente. Oo. Siyempre, diyan lang kayo focus. Tapos na-memorize mo na. Oo, siyempre Aba, Oo. Okay. binuwat sa likod. Si Rodolfo at ang kanyang asawa na ngayon ang nagpapatakbo sa School of Living Tradition sa Kalinog, Iloilo. Tuwing Sabado at Linggo, tinitipon nila ang mga bata sa kanilang tribo para ituro ang mga sinaunang awit, epiko at sayaw. At kung dati sa mga babaeng binukot lamang itinuturo ang mga sugidanon at katutubong tradisyon, ngayon pati mga batang lalaki tinuturuan na rin. Sa ganitong paraan, maraming magmamana ng katutubong kultura. Binukot ka man o hindi, babae ka man o lalaki. It is our legacy to our great grandmother. Minana namin, hindi pwede makalimutan namin. Habang may hininga kami, kaya hindi ako nagtigil sa pagturo sa mga bata kahit walang suportar para masalin ko sa kanila yung kaalaman ko na maalaala nila, ganito pala noon. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.